mo? Sino ba ang nagsalita dito? Si ganito, si ganyan, ganyan, ganyan. Para pag nakakuha ka ng mga sagot ng kapatid, yun ang ipapumuntos mo. Kung talagang masunurin ka, kung talagang sumasampalataya ka, antayin mo sa kapanahunan na ituturo ng mga ngaral na kinikilala mo. Hindi yung mangunguna ka sa kanila. Presentado alsado ang labas mo nun. Ang Kristo, oo, namatay hanggang kamatayan dahil hanggang sa pako sa krus hanggang kamatayan dahil naging masunurin. Kayo, hindi kayo naging masunurin, presentado, alsado kayo eh. Diba? Gusto nyo, feeling nyo, ura-urada, hindi naman kayo nilalabasan ng salita, dinadatnan lang kayo, tinuturuan lang kayo. Anong tawag sa inyo? Palalo ang tawag sa inyo. Palalo ang tawag sa inyo. Kahit sa ang relihiyon kayo pumunta at ganyan ang ugali ninyo, ilalabas at ilalabas kayo kasi hindi kayo marunong magpasakop. Ang mga totoong Kristiyano nagpapasakop sa nangaminuno. At dahil ang Diyos, naghahain nyo ng pagkain sa kapanahunan. Hindi dahil lang sinabi ng miyembro, ito dapat ang ano natin. Hindi na uukil-kilin yan. Sigurado ka? Sigurado ka na hindi na itatapik ng kuya yan? Nearest future is tomorrow, yo. Alam mo ba ang ilalabas ng kinabukasan? O tignan mo, mali ka na doon. Tignan mo yung aral mo at tignan mo yung pananaw mo. Alisin ninyo yung galit, yung puot sa kapwa. Palitan nyo ng pag-ibig. Huwag kayo magpaimbabaw. Hindi mo alam yung buong kabuuan ng ginawa doon. Maaaring yung kapatid na yon may ginagawang katarantaduhan. Alam mo ba ang makakapagpahiwalay sa iglesia? Sabi sa Biblia, kamatayan ba? Paggutom? Taghirap? Hindi. Kung sumasampalataya ka, hindi yun ang ipaghihiwalay mo sa iglesia. Kasi sumasampalataya ka. Kung yun ang dahilan mo, hindi ka mananampalataya. Di ba? Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at sa darating. Kung yun ang pananaw mo dahil doon, hindi ka mananampalataya. Di ba? Isang bagay lang yon, yo. Nagsusurvey ka sa lokal, hindi ka talaga papansinin ng diakono. Yung gagawin sa'yo ng diakono, i-ignore ka kasi nagtatawid ka ng isang bagay eh. Diba? Apaka-simple analogy lang yun eh. Maiba-iba daw. In-example mo pa yung 13, yung 8, yung 40, yung 26. Malamang. Kasi yung 40 years old, maraming karunungan na yun na mas malalalim na tinuro ng kapatid ni Eli. Compare sa bunso, katulad mo. Ang nagsasalita talaga doon, anghel, salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, sabi ng Exodo sa stress. Hindi siya napakilala yung Panginoong pangalan niya. 'Di ba? At walang Kristo na nagsalita sa lumang tipan na kinausap ang mga tao. Totoo 'yun. Magkaisa kami ng pananampalataya ni Brad Trotsky na ang Kristo nagsalita pero hindi tao ang kausap niya at hindi nyo alam 'yun. Hindi nyo naituro sa inyo 'yun. Wala siyang taong kinausap, nagsalita siya. Gusto mo basahin ko sa yung talata? Hindi nyo alam yun kasi hindi nyo naabutan yun eh. Hindi itinuro sa inyo yun. Parehas kami ni Brad Trotsky talaga ng pananampalataya at hindi siya kumausap sa kanino mang tao. At wala siyang kinakausap na kanino mang tao. Nagsalita na ang Kristo sa lumang tipan. Hindi nyo lang alam kung saan talata kasi mga pangahas kayo. Masyado kayo nagmamarunong sa sarili ninyo. Ayan ang mahirap kasi, 'di ba? Sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang Diyos nagsalita sa iba't ibang paraan kasama ang anghel doon. Kung ibababa mo ng 2, ang Kristo nagsalita sa mga huling panahon, doon siya nagsalita sa mga tao, hindi sa lumang tipan. Maaaring kinausap ng Kristo, nagturo yung espiritu niya pero hindi audible voice. Wala ka mababasa sa Biblia na ang espiritu ni Kristo nagturo ng audible voice. Magkaiba ang espiritu ni Kristo at si Kristo kung hindi nyo alam yon. Mga bopols kasi kayo, mga mangmang kasi kayo sa Biblia. Hindi nyo alam yun. Ngayang inaanin nyo, yung audible voice literal na nagsalita ang Kristo sa mga lingkod na wala ganun. Sige Brother Ryan, ikaw na, ibibigay ko na sa iyo. Sagutin mo lang siya. Sasagutin ko siya sa mga mahiwaga niyang paksa. Ganito unang-una, hindi mo ako pinilit na ilod mo ako. Ni minsan, hindi ako nagpumilit sa iyo na ilod mo ako. Kagustuhan mo yun kagustuhan mo yun. Bakit ngayon dito ipagkakalandakan mo? Inilod ko pa nga yan inilod mo ako. Naghingi ba ako sa'yo? Hindi ako naghingi sa'yo.
kamangmangan mo kasi yan yo na gusto mo akong akayin. Bakit? Hindi nga ako nag-propose sa'yo na ilod mo ako eh. Ikaw yung nag-propose sa akin na ilod mo ako. Bakit? Gusto mo kasi akong maakay. Sa pag-uusap natin yo, way ko yun na paraan para hindi ka magsama ng loob na siyempre uuuna ako, pero sa kaloob-looban ko hindi ako naniniwala sa gusto mong iitawid sa akin. Bakit? Kasi alam ko din yung paksa na yan, may mga old video ako. Ito ang tatandaan mo. Kasi gusto kayong mag-akay sa sarili mong nasa way. Kayong dalawa ni Way at saka Noel, gusto kasi nyong mang-akay sa sarili nyong nasa. Ano ba yung sarili nyong nasa na gusto nyo? Ito ang sinasabi ni Kuya na huwag dapat papakinggan sa mga nanghihikayat na tulad nyo, Noel. Ganito, basahin natin. Basahin natin ang talata, Noel, ha? Tito 1:14, makinig ka. Na huwag mga kinig sa mga ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Isa siyo dun isa nagsisinsay na para iligaw. Kaya nga hindi ako maakay-akay niyo nang nag-usap kami niyo, tumigil ako ng ilang linggo sa aakyat sa mga live. Nag-iingat ako, nakikinig din ako sa kabila na siyempre nagbabahagi. Nakinig din ako sa kanila, pero nakikita ko yung diferensya. Ang Lundo, si Noel, nagpapalalo na hindi niya kasi alam yung terminong pagpapalalo, kasi ito alam naman niya dati na dati naghahayag din siya. Hindi nyo alam ang ginagawa ni Kuya. Yan nga, nagpapakain araw-araw. Sinusuportahan pa nga yung mga kapatid na Muslim dyan sa Apalit. Binibigyan niya pa nga ng pagkain, yung bigas. Tignan mo ngayon ang resulta. Lahat ng mga sinasabi niyang mabutis na lumalabas dati sa bunganga niya, pinalitan niya ng masama. Ngayon, binabaliktad niya, tapos nagbibigay pa siya ng video. Dati, tama yun sinabi ni Brad Ili na yung hindi siya natatakot kahit makinig yung mga kapatid sa ibang relihiyon. Bakit? Alin ba yung dapat papakinggan, Noel? Tuturuan kita kung ano dapat papakinggan. Yung dapat papakinggan, Noel, yung sa Marcos, tama, yung hindi dapat papakinggan, ang sinabi ni Brad Daniel, Marcos 7:7. Basahin natin, Noel, kasi bunganga mo lang kasi yung pinapa-aral mo hindi yung karunungan Marcos 7:7. Mag-aral ka namang may matinong pag-iisip, Noel, ito, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Si Noel may sariling aral ang nakasulat sa Biblia, Hebreo 1:1. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan. Tapos isisingit mo doon. Tapos may espiritu daw. Katangahan na lang yan, Noel. Kailan ba, Noel? Ito yung tanong ko sa iyo sa Deuteronomio 18:18. Hindi mo nga masagot na maayos. Sasabihin mo si Kristo yan. Si Kristo nagsasalita, tapos tinutukoy niya na papalitawin yung sarili niya na isang propeta. Ano yun? Kausap ni Kristo plus Kristo. Nagiging tatlong kulay ka na, Noel, Tutuloy ko lang sa Marcos 7:7. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, katulad si Noel na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nakinig lang naman to kay Uwi ang bibig kasi, ang dila, wala namang buto yan pero nakakahikayat yan. Pero hindi ako nahikayat ni Noel, salamat sa Diyos kasi ang haba ng pag-uusap dalawa sasagutin ko, ka na pa niya. Nilid ko pa nga yan. Bro. Dalawa ang sasagutin ko. Pero so 10 minutes ako, Sandali, hari ng debate. Dalawa sasagutin ko, 10 minutes ako, Sagutin ko muna si Elion.
No? Dalawang time, ano ko nito natin ng debate. Kasi sabi niya add ko lang kanina, ng 5 minutes maya. sige, ano mo na lang. Okay, set mo muna, reset mo muna. Bago ko mag-umpisa. O kaya, sige, pagkatapos na yung isa. Ay, okay. Ayan, okay, salamat. No? Tingnan mo yung mga paratang nila, no? Nagtatawid daw kami ng pagkampi-kampi. Paano kami magtatawid ng pagkampi-kampi? So, hindi naman namin kayo sinasabihan na aanib kayo sa amin, sasama kayo sa amin. Wala kami sinasabing ganun. Kundi pag-usap, pinag-usapan sa lahat ng panahon na yung mga umalis kami dyan, dahil sa aral. No? Kaya ano to, yung sinasabi ni Elion kanina. Paano kami magtatawid ng nagtatawid ng pagkakampi-kampi? Napaka-imposible naman ginagawa mo, Elion. Nakakaunawa ka ba? Tapos sasabihin mo, magiging masunurin sa ano? Susunod ka ba sa mali? Bakit mo susundin ang mali? Nasa kamalian ka, paano mo susundin yun? Wala ka rin sa sariling wisyo nun. Wala ka sa sariling pag-iisip, kundi sunod-sunuran ka lang talaga. Dapat sunod ka sa totoo kung ano yung tama, kung ano yung nakasulat. Hindi naman nakasulat yung sinasabi nyo eh. No? Tapos, sabi mo, hindi ako marunong magpasako. Bakit? Nakita ka na, dito ka ba sa lokal namin? Noong lokal dito sa amin, noong hindi pa ako lumalabas? Sabi mo, hindi ako marunong magpasako? Ang tanungin mo ngayon, ang mga manggagawa, kung sila ang marunong magpasako. Bakit? Sila mismo lumalabag sa kautusan eh. Anong sabi? May masama ba ang magtanong? Bakit binibigyan yung pakahulugan ng pagtatanong? Ang tanong ko, sabi ko, Brad, tama ba? O sino ito? Tapos tama ba ang ginagawa ko? Dapat sinagot ako. Anong utos? Na lagi kayong handa ng pagsagot sa kanino man. Kanino man. Kapatid man yan o hindi kapatid. Sa inyo humihingi ng katwiran. Katwiran ang hinihingi ko. Ha? Tapos sabihin nyo, hindi ako marunong pasakop. Tapos babalikan naman natin uli yung sabi mo, hindi itatapik. Talagang hindi itatapik yan. Tandaan mo yan. Taga mo sa bato. Pag itinapik yan, babalik ako dyan. Kapag pinalitan, yan dati. Yan, taga mo sa bato yan. Babalik ako kasi itatama. Kapag itinama na, kapag tama na talaga, ayon sa Biblia, walang problema tayo pag-uusapan dyan. Pero hanggat hindi bumabalik dyan, nandiyan kayo sa mali. Yan ang tandaan nyo. Wala sa isip nyo yan. Hindi pumapasok sa isip nyo yan. So, hanggat mali yan, nananatili kayo sa mali, yan ang tandaan mo. Tapos sabihin mo, nagagalit, napupuot kami sa kapwa. Sino ba yung sabi sa'yo? Puro ka naman paratang, Elion. Kawaan mo naman ang sarili mo, Elion. Naawa nga ako sa'yo eh. Tapos sabihin mo, puro kami galit, puro kami puot. Kanino ako nagalit? Kanino ako napuot? Kahit nga si tagabasag, natutuwa nga ako sa kanya eh, dahil iniiba na rin yung niya eh. Lalo na ngayon, si Trotsky rin, naawa din ako sa kanya. Bakit? Naiba na rin ang pananampalataya. Iniiba na. Tapos napaka-imposible naman na sinasabi mo, no? Yung nagsalita lang ang Kristo sa huling panahon. Bakit? Sino ba ang salita ng Diyos? Ha? Siya rin ba mismo nagsasalita? Kaya nga siyang salita eh, para siya magsalita eh. Tapos sabihin mo, siya nga nagsasabi dun sa siya nga nagsasabi dun sa Exodo 17:6 na tatayo dun sa ibabaw ng bato eh. Kaya tama ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto. Yung batong sumunod sa kanila, si Kristo. Tapos sabihin mo, hindi si Kristo. Sino yun? Anghel? O tapos, anghel, sabi dun sa 7:1, ginawa kitang Diyos kay Paraon, sabi niya kay Moises. Ang anghel gagawa na mas mataas pa sa kanya. Puro naman kayo kalokohan ng aral. Baguhin niyo muna yan. Dapat baguhin nilang lahat yan. Pag hindi binago yan, nandiyan kayo nananatili sa mali. Nandiyan kayo na sa kamalian. Kasi hindi naman gano'n nakasulat sa Biblia. Sabihin niyo, anghel gagawa ng Diyos. Anghel magsusugo ng kapwa anghel. Saan ka makakita? Sa Biblia, anghel nagsusugo ng anghel kung anghel yun. Yan. Kasi, ang ginamit kasi ng mga ngaral nyo, hindi galing sa Diyos. Sariling unawa niya yun. Dahil alam ko, naniniwala ako matalino si Brad Eli.
Kaya lang ang ginamit niya, sarili niyang katalinuhan. Pero nagkakamali siya, hindi niya alam. Wala na sa Biblia yung sinasabi niya, no? Oh, ito, napakalapastangan at talagang pusong itong si Eliud. Eh. Sabi niya, magkaiba daw si Kristo, no? Wala daw audible voice. Walang audible voice si Kristo, siya ang salita. Yung mga sinasalita niya, utos ng Ama eh. Yung ginagawa niya, utos ng Ama. Ibig mo sabihin kung yung Ama yun, siya ang utos, siya pang gaganap, siya pang tutupad. Ayan, mag-isip-isip naman kayo, no? Sa huling panahon lang ba nagsalita si Kristo? At sa unang sa yung uli, ano sabi doon sa 8:25 ng 1, nung tinanong siya ng mga Hudyo, siya rin na sinalita ko sa inyo nung una. Siya rin. Kaya nga sabi doon, siya nagsasabi sa 1 sabi sa sulat ni Juan eh. Ako rin nga. Ako yun. I am. Ako nga. Ako nga. Yung mga ako nga na yun si Kristo yun. Ako. Hindi siya. Siya sinabi sa bagong tipan eh. Siya nga yung nagligtas sa kamay ng mga Ehipsyo, ng mga Israelita. Siya yun, si Jesus, ayon kay Judas, hindi nyo alam yan eh. So, punta na tayo kay, kukulangin ng oras ko, kay Ryan, no? Sabi ni Ryan, doon sa tawag dito, yung nabanggit ko na kayo na naghihikayat, dinadaya. Sinong nandadaya? No? Hindi kita dinadaya at hindi rin kita hinihikayat. Sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan. Ngayon, kung talagang hindi ka naniniwala sa sinabi ko na yun, hindi ka dapat magpapa-oo. Bakit? Lalabas, napakasinungaling mo. No? Kung talagang hindi ka naniniwala doon, hindi ka dapat magbabalat kayo. At kapangalawa, no, yung sinasabi mo kaninang niload kita, hindi naman kita pinipilit, sabi mo. Bakit? Talaga namang hindi kita pinipilit para makapag-usap lang tayo. O bakit tinanggap mo? Hindi ka malang nagpasalamat. O hindi ko na inaano yun, parang pasalamat kasi kusa ako yun eh. No? Tapos sasabihin mo, ano ba sabi mo kanina? Kami ang nagpasama sa iglesia. Pinasama namin ang iglesia. Meron kaming bagong aral. Ay ba yung sinasabi mo? Ay hindi na. Yung tungkol dun sa Mateo 7:7, no? Mateo 7:7. Anong kabuluhan ng pagsamba ninyo? Kung sinusunod nyo, aral o tutos ng tao. Lalo na ikaw, Sis JP, nandiyan ka sa baba, no? Sis JP. Yung bang pagpuputol ng buhok, utos ba ng Diyos yun o utos ng tao? So mag-isip-isip ka, JP, no? Ano ang sense sa sumasamba ka pa, sinusunod mo utos ng tao? Aral at utos ng tao. Di ba? Hindi naman utos ng tao paputol ng buhok eh. Kaya tinatanong ko si Casey. Ano sabi niya? Ano sabi ko sa kanya? Yung bang buhok hanggang balikat, mahaba na ba yun? Oo raw. Kapuri-puri na ba sa Diyos yun? Oo raw. So, mahaba na siya. Napupuri na ang Diyos. Ngayon, umaba buhok hanggang likod, tapos hanggang hita. Pinaputol hanggang likod. Nagkasala ka ba? O hindi siya nakakibo. Bakit? Mali kasi ang aral niyo. Bakit? Hindi kasi aral ng Biblia yun, ng pagpuputol ng buhok. Kung binibigyan yung kasalanan ng tao, inaatangan niyo siya ng kasalanan hindi niya ginawa. No, hindi man niya dapat maging kasalanan yun. Kayo mismo na nagtuturo sa inyo, nagbibigay ng kasalanan sa tao. Kasi utos ng tao yung ginagamit niyo eh. Diba? Gumagamit ka pa ng talata, Ryan, hindi mo na naintindihan. Ginamit mo yung Marcos 7:7, no? Pero hindi mo pala naintindihan. Masyado naman kayong magbasa muna naman kayo ng Biblia na maayos. Hindi yung nakikinig lang kayo. Isipin nyo, ilang taon na. Pag-ibig, ulit, pag-ibig. Ina-apply nyo ba? Hindi eh. Dapat i-apply nyo. Puro lang kayo nakikinig. Ano importante sa inyo? Katulad nakikita rito, malapit lang sa bahay namin. Kung dadaan dito, nakayuko. Hindi man lang makalingon. Ayaw lumingon sa akin, gusto ko makausap. Manggagawa pa yon. Ha? Dapat kakausapin ako. Asan ang unang pag-ibig nyo? Wala na. Asan ang unang pag-ibig nyo? Ang sabi sa Biblia,
Pag yung ang isang pastol, meron siyang 100 tupa at nawala ang isa, iiwanan ng 99, hahanapin ng isa, mapapasama ka kabundukan, hindi siya babalik hanggat hindi niya kasama. Eh kayo ano, go ahead, make your day. Bahala kayo sa buhay nyo. Yan ba ito? Ako. Kawawa kayo. Ay, umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Time bro. Yan ang uturo sa inyo ngayon. Di ba? Huwag mong sabihin hindi nyo alam yan. Ako naman time na. Nakakatuwa naman to. Ako naman, Hari. Wait lang, sagutin lang Sige bro, go ahead bro. Ayan. Nakakatuwa naman to si Yomi. Hindi ka lang napansin ng manggagawa, natitisod ka na. Kaya tanda-tanda mo na matitiso rin ka pa. Alam mo, hindi sa atin sa iglesia, kahit hindi tayo pansin ng kanino man, hindi naman natin dapat patunayan sa maraming tao. Patunayan natin sa yung pananampalataya natin. Pambihira ka naman, wala namang kalutay-lutay yung pinaglalaban mo. At hindi ka nakasisiguro na hindi ituturo ng kuya yon. Diyos ang naglalagay doon, 1.28, 12.28 ng unang Korinto. Ang Diyos naglalagay una-una sa iglesia. Kapag nilagay niya yon, alam niya yung kapanahunan kung kailan niya ipapakain. At sino ka? Sinisino kita? Bakit sinasabi mo na babalik ako dyan kapag tinuro? Eh mali nga eh. Hindi nga yun ang diwa ng Biblia na ang Kristo nagsalita sa lumang tipan. Ang spokesperson ng Diyos sa lumang tipan, anghel. Babanggain mo yung sinasabi ng Ebreo, pinatunayan na nga ng Ebreo 1:12 na ang anak nagsalita sa huling panahon. O, babanggain mo yun, mali. Bakit mo ipipilit yun at bakit mandeder ka pa? Sino ka? Hindi ka kawalan sa iglesia kung ganyan ang pananaw mo. Ikaw ang masusunod, yo? Ikaw ang masusunod, hindi yung inilagay ng Diyos na sinasabi ng 12.28 ng unang Korinto, na sinasabi rin ni Kristo sa 14:49-50, nagsasalita siya ng salitang hindi kanya kundi yung galing sa Ama. Ganun ang sinusugo ng Diyos, hindi sila nagsasalita na sa ganahan nilang sarili. 7:17-18 ng Juan. At ito pa, ito sasampal talaga sa mukha mo eh. Lucas 10:16. Sabi ng Diyos, yung nakikinig sa akin, pinakikinggan yung sinugo ko. At yung nagtatakwil sa sinugo ko, ako ang tinatakwil. Kung ang Diyos sa 12:28-29 ng unang Korinto, naglalagay siya at pinakinggan mo yon, Diyos ang pinakikinggan mo. Mali kasi yung aral ninyo na si Kristo nagsalita sa lumang tipan, audible voice, kausap ang mga propeta at patriarka, walang ganun. Ang ginagamit niya anghel. Babasa tayo ng talata, pinapaliwanag na namin sa inyo. O bumasa ka rin ng talata na pwedeng magpaputol ng buhok. Basahin natin. Di ba ang katalagahan din ang nagtuturo na kung may mahabang buhok ay kapurihan niya? Tatapat kung ang lalaki ay may mahabang buhok, kabahalay sa kanya. Sino ba ang nagtatalaga? At sino ba yung katalagahan? Ang Diyos naglalagay ng katalagahan kung gaano kahaba ang buhok. Siya ang naglagay nun. Huwag mong pakialaman. Kapag pinutol mo yon, sinisira mo yung katalagahan ng Diyos. Ang Biblia, hindi letra por letra. Turuan kita para matuto ka ha. Ang Biblia, ang talata, may proof text. Sa isang talata, makukuha mo na kaagad. Ang talata din, may context. Basahin mo yung buong talata, doon mo maintindihan yung diwa, hindi lagi letra por letra. Pakabobo nyo sa Biblia. Masyado kayong marunong. Di ba ang katalagahan din na nagtuturo na kung may mahabang buhok ang babae, kapurihan niya? Sino ba yung nagtatalaga nun? Diyos ang nagtatalaga nun. Na hanggang doon kahaba ang buhok na babae. Umaba man yan, hanggang puwet, hanggang lupa, o hanggang sahig, wala kang pakialam. Ang Diyos ang nagtalaga nun. Kapag pinutol mo yun, pinapakialaman mo yung kagustuhan ng Diyos para doon sa lingkod niya. Ayan ang hindi nila alam. Yan ang kabubuhan nila. Kaya, yan ang mga nagmamarunong. Sabi nga sa Biblia, mga lokong nagmamarunong. Sabi sa Galatia 3:1. Tangang-tanga na ba kayo? At Ray? At cohorts ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, magtatapos kayo sa laman. Gusto nyo yung may kolorete na, putol na buhok. Ay, naku. Ayan ang hirap sa inyo. Hindi kasi kayo nagpapasakop eh. Kasi ito pa, sabi niya sa isang live, kapag ba ang buhok pinusod mo, natatakpan ka ba? Yung di na ba nalalambungan? Bupol.
Ginawa lang 14.40 yun, may kaayusan. Kasi kung ang buhok, ilaladlad mo, maaaring makasagabal, hindi ibig sabihin yun, hindi mo tinanggalan ng lambong. Inayos mo lang yung buhok mo para hindi siya messy. Pag inalisan mo ng lambong yun, pinutulan mo, yun. Ay, kawawa naman to. Kawawa. Salita ka ng salita, wala kang talata. Iyak ka ng iyak dito, wala kang talata. Eh, lumabas na pala kayo. Di gumawa kayo ng sarili ninyo. Diba? Huwag niyo kami pakialaman kasi kami dito, gumagawa kami ng mabuti at utos yun, peso 2 Gs at tito 2.14. Diba na ang bayan ng Diyos masisikap sa mabubuting gawa, peso 2 Gs na nilakaran natin upang ginawa ng Diyos upang siya nating lakaran alin na mabubuting gawa. Sige, brother, magsalita ka po, ah? Butin ko muna. Sira to sarang bertahan. Okay? Alam mo, Elion, ano ba yung sabi mo? Tuturuan mo ako? Para matuto? Matututo ako sa kabubuhan mo? Ibang ka yata no? Sino ka ba? Ayan, ako magsisino sa iyo ngayon. Sino ka para turuan mo ako? Ang tinuturo mo, no? Utos ng tao. Kaya, pinag-usapan ng buhok. No? Halimbawa, meron akong ano rito. O, granting, tissue na lang. Ito, kukuha ako ng tissue. Bibigyan kita ng halimbawa, mag-open cam ako. Ha? Mag-open cam ako. Papakita ko sa'yo. Para naman halimbawa, ha? Teka lang. Kaya lang, hindi ba ano rito. Ayan. Kuha ko ng isang tissue. Halimbawa, ito yung buhok mo. Oh. Ito bang tasa? Yan. Nakaladlad yung buhok mo. Ito. Natatakpan, di ba? Ngayon, yung buhok ko, pinusod ko ng hapit na hapit. Itinupi ko. Ha? Hapit na hapit. Kita mo yan? Halimbawa, yan ang buhok mo. Natakpan ba? Hindi. Anong sense? Pinagpapahaba ka ng buhok para pantakip tapos itutupi mo lang. Ayan, natakpan ba? Ayun, lubog sa kape. Kunti na lang yan. So, anong nagiging burden ngayon ng mga kapatid nyo? Nag-iisip sila, nagkasala kami. Eh, wala namang kasalanan. No? Hindi namang kasalanan eh. Bakit? Gumagawa kayo ng batas na hindi naman inuutos ng Diyos. Ngayon, sabi mo, yung tapos sabi niya kanina, naglagay ang Diyos kamo, maglalagay ba ang Diyos ng aral yung mali ang tinuturo? Tama. Katulad doon, sinabi ba doon, Brother Rodel, na lagi kaming handa ng pagsagot? O, ano ginawa? Inatsapuera sarili niya. Kaya nga hindi na natatanong eh. Initsapuera na nga kasi, hindi naman sinabi kasing kami, kayo. So, nilalabas yung sarili niya. Alam nyo ba yon? Dahil nga doon sa talata na yun eh. Iniba niya, kaya hindi ako natisod. No? Actually, dahil doon nakapagpatisod kayo eh. Saan? Nasa totoo na sa paniniwala namin, mali pala. O, nabuksan lang ang isip namin. Isipin nyo, papalitan mo yung nakasulat para lumabas. Hindi ka na matanong ngayon? Hindi ka na pwede makipagdebate? Anong sabi ni Bradley noon? Ang hindi lumalabas, may tinatago yun. Ang hindi natatanong, may tinatago yun. Di ba lumalabas, meron siyang itinatago kaya hindi na matanong? No? Tapos sabi mo, itinatakwil namin yung sinugo. Para sa inyo, sinugo yun. Sa amin, hindi. Kasi, ang tanong, sinugo ba? Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi naman salita ng Diyos yung sinasabi. Brother Del, yung sinasabi ba dyan, lagi kaming handa? Hindi nga eh. Bakit yun na sinabi mo? Para palabasin lang na hindi ka na matanong. Di ba? Asan ang common sense ninyo? No? O ngayon, balik tayo sa buhok. No? Kapag pinuto, ay yung sinasabi mo kanina, no? Yung natuto sa espiritu ba yun? Talata yung sinabi mo, tapos nagtatapos sa laman. Bakit? Nauwi ba kami sa laman? Naglalagay ba kami ng kolorete? Hindi. Ang pinangangatwiran namin
at least mahaba pa yung buhok, nakakatakip pa rin ang ulo. Yun ang kapurihan sa Diyos. Paano yan? Kung pumasok, halimbawa, yung mga bagong anib sa inyo, no? Maiksi ang buhok, dating Katoliko. Anong gagawin? Anong utos sa Biblia? Para maging kaaya-aya sa Diyos ang pagsamba. Maglambong naman, yun ang utos. Magtakip ng ulo, kaya lang, ayaw nyo tanggapin na ang pagtatakip ng ulo, buhok lang Ang gusto nyo, buhok lang. Yung pantakip, iba. Bakit? Noong unang panahon, di ba karamihan mga babae, nakalambong yan, nakabelo. Di ba? Yan naman nakikita natin Dahil yun ang paniniwala nila, ang utos ng Diyos. Bakit ngayon? Paano magkakaroon ng kabuluhan yung pagsamba? No? Utos ng tao sinusunod ninyo. Paano magkakaroon ng kabuluhan yun? Kaya walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sabi sa Marcos 7:7, tandaan mo yan, Ryan. Ako na. Pinakautos, utos ng tao.